Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay magmamarites lang naman tayo guys. Kasi nakita ko itong si Sarah at si Manang Amy na pumunta ng Navotas. At alam nyo ba guys, pumunta sila doon, may mga dalang ayuda, mamigay ng grocery at bigas. Alam nyo naman itong si Sarah, sa mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapan ay about sa confidential fund niya na ginastos lang ng 11 days. No? At yung confidential fund na yun ay hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginamit. At umabot nga sa nakapagsalita siya na kung sino daw ang kontra sa confidential ay kailangan ng bayan. Agree ba kayo dun guys? Pag nagtatanong ka lang at naghahanap ka lang kung saan niya dinala yung 125 million within 11 days niyang winaldas, no? Sasabihan ka niya na kalaban ka ng bayan, hindi ba pwede na magtanong ang mga tao? Saan ba galing ang mga buwis? Di ba sa mga tao? No? O ngayon, ang mga tao nagtatanong kung saan niya dinala yung 125. Hindi niya masagot. At umabot pa nga sa ang dami-dami niyang patutsada. So, ganito yun guys. Nung makita ko yung kanyang paglilibot doon, pamimigay ng ayuda, yung 125 million na winaldas niya at hindi niya masabi kung saan niya dinala, naisip ko tuloy guys, kung yung 125 million ay ginamit niya na lang na ibinili ng mga groceries, mga bigas, at mga panghanda ng Pasko kasi magpapasko na. So, kung binili niya sana yun ng mga pamigay, edi mas maganda sanang tignan na hahanapan ka ng mga tao kung saan mo din nila, kung sasabihin mo ngayon na ibinili mo ng ayuda at pinamigay mo, ay di mas maganda sanang pakinggan. Kahit na ito ay hindi dapat na gamitin para dyan sa ayuda na yan, ginamit mo, tapos yung mga tao makikita mo tuwan-tuwa dahil nakatanggap. No? So, naisip ko tuloy guys na dapat ibinili na lang niya ng ayuda at pinamudmud, di ba? Ay maraming tao ang matutuwa. At ang mga tao, pag nakatanggap ng mga ganyan, ay tuwan-tuwa talaga. So, kagaya ngayon, na pumunta si Inday Sara, o kaya Fiona, at Manang Amy, namigay talaga sila at kitang-kita mo sa mga tao na nakatanggap ay tuwan-tuwa. So, naisip ko tuloy na ano kaya kung ganun na lang, ibinili niya na lang ng mga ayuda at pinamudmud, eh di ang dami pang natuwa. Total, magpapasko naman yung panahon na yun, na 11 days niya ginamit. Saan niya kaya dinala yun guys, no? Curious din akong malaman kung saan niya dinala. Pero, kung magtatanong ka naman kasi, sasabihin niya na kalaban ka ng bayan. Ay, ano ba yan? Bisaya na ako dahil, ha? Bisaya na ako dahil naiinis ako. Hindi na ako Ilocana, hindi na ako Bicolana. Bisaya na. Saan mo dinala dahil yung 125 million? Sana binili mo na lang ng ayuda para matuwa sila, no? Pangit mo naman mag-Bisaya, mamin. Ay, naku. Ay, awan. Ilocano tayo lang yun. Ay, nako, Inday. Saan mo ba talaga dinala yung 125 million? Hindi mo pera yun, Day. Pera yun ng mga tao na nagbubis. Kaloka ka. Tapos, pag tinanong ko saan mo dinala, sasagutin mo kami na kalaban kami ng bayan. Grabe, no? Itong mag-amang ito ha, si Inday at si Digong. Bukang bibig nila, NPA, kaya kailangan nila ng confidential fund. Sa Davao, ang confidential fund nitong si Sarah ay 460 million. Yan.
4 na taon siyang 4 na taon ba? Basta ganyan. So, umabot yan ng 2.6 billion confidential fund. Ginamit daw niya sa pag-surveillance. Tapos, yung mga NPA na yan, binabantayan ng kilos. Kaya, yung daw Davao ngayon ay napakaganda. So, grabe, no? Ang nakakainis pa, nung panahon ng pandemya, aba, nag-confidential pa siya. Ang mga tao na sa loob ng mga bahay, ang mga NPA, nagtatago yan. Dahil takot din niya na magkaroon ng COVID. Sa mo ginamit yung confidential mong 460. Mas palaki pa nga ang ginagamit sa confidential fund niya kaysa yung ginagamit sa about health at education. Grabe talaga. Sa panahon ng pandemya, ikaw ay nagkaroon ng confidential fund na 460 million. Makakupit ka lang dyan ng 100 million. Aba, ang yaman mo na, day. Yaman na. Grabe talaga ang politiko, no? Kaya naman pala yung mga politiko na yan, lumalaban talaga yan hanggang patayan para mailuklok yan. No? Mailuklok lang kasi grabe pala ang pera dyan, no? Grabe. Kaya, akalain mo si Inday Sara naka 2.6 billion na confidential fund. Bukod pa yung mga pondo nila, ha? Na mga project nila. May sariling budget yan. Akalain mo confidential fund umabot ng 2.6 billion. At tinalo pa ang malalaki at mayayahamang city kagaya ng Makati at Quezon City. Ang mga tao, may mga sakuna, nakikita mo, napakahirap ng buhay, maraming walang bahay, maraming hindi na kumakain, lalo na doon sa Mindanao. Nanonood ba kayo ng vlog ni Pugong Biyahero? Nandun ang mahihirap, mga katutubo, ang bahay, mga dahon-dahon. Tapos, yung presidente, ang laki-laki ng confidential fund. Bilyones. Tapos sasabihin nila, ang Davao napakaganda. Yung Davao City, oo, maganda. Pero yung sa labas, at sa ibang lugar ng Mindanao, abay, nandoon ang kahirapan. Bakit ganyan ang mga politiko natin? Ang dami-daming Pilipino naghihirap. Ang iba, pumupunta ng ibang bansa para doon maghanap buhay at magkaroon ng malaking income, malaking sahod, kagaya ko. Kasi sa Pilipinas, kahit magnegosyo ka, hindi maganda ang kita. Mayroon akong naipundar na bakery. Pero nung pandemya, na-i-close yun. Ang ginawa niya, nung pandemya, puro lockdown, no? Kaya napibisit talaga ako dyan. Tapos, itong anak, na kalahating taon pa lang, aba, may issue na agad. Yung nangyari na yan, na hinahanap mo yung pera na 125 million, hindi niya maipaliwanag. Ang tao, hindi mo mapigilang nag-iisip yan na baka ibinulsa ang pera. At yung iba rin sasabing, magnanakaw. Yung mga taong yan, hindi mo masisisi yan. Kasi nga naman, yung napapanood mo sa TV na hindi man lang niya maipaliwanag. Dapat sana ipaliwanag niya. Mas maraming patutsada kaysa yung paliwanag niya. Hindi niya masabi kung tatanungin siya. Yung mga assistant niya ang sumasagot. Grabe, no? Hay, nako. Yung mga Duterte na yan, nako, noong 2016 pa, hindi na ako bilib sa kanila. Sa totoo lang. So, ang ano ko ngayon, guys, yung mga kagaya yan, nakatanggap ng ayuda, tuwan-tuwa yan. Alam ni Sara ang diskarte na kapag
kapag ganyan, dadaanin na lang sa mga ayuda. Kaya, hay nako, kayong mga Pilipino na nakakatanggap ng ayuda, alalahanin nyo, yung ayuda na yan, hindi sa kanila yan, kundi pera yan ng gobyerno, no? Kaya, kung magbigay yan, kunin ninyo. Pero yung sinabi niyang kalaban kayo ng bayan kapag nagtatanong, huwag yung kalimutan. Dahil, pag yan ang naluklok sa 2028, hindi lang 125 million ang mawawala. Tandaan nyo yan. No? So, mag-isip-isip kayo na dapat isipin ninyo yung politiko na totoo. Halimbawa, yung politiko na hindi hangad ng confidential fund, na mabubuhay siya kahit walang confidential fund. At kailangan na tignan ninyong mabuti ang track record niya. Huwag kayong titingin lang sa kung siya ay namimigay ng ayuda, dahil kadalasan na nagbibigay ng ganyan ay asahan ninyo pag siya ang nakaupo, babawiin niya yan. No? So, hanggang dito na lang, guys. So, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please lang naman, paki-subscribe at paki-like and share ang aking video para ako isisipagin yaw-yaw, no? Tandaan na ang nagsasabing babangon ay hindi naman bumabangon. At huwag kayong palilin lang sa nagsasabing pagbabago, kasi walang nagbabago. Bulsa lang nila ang nagbago. Pero ang bulsa natin, hindi nagbabago. So, Inday Sara, X. Inday Sara, X na yan. So, dito na lamang, guys, ang aking video. Bye!